Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ at sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya at ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin na ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Ikaw na nakikinig ngayon, nanonood, ay aking kapatid. Kasi hindi tayo ang ating material na katawan. Ang sabi po ni Jesus Christ, kung magdasal kayo, ay magdasal kayo ng ganito. Our Father who is in heaven. So, baka itanong ng mga pilosopo, paano tayo magkapatid? Ang aking tatay ay nasa Quezon City, ang iyong tatay ay nasa Tarlac. No? Kung iniisip natin na tayo ang ating material na katawan, ay hindi nga talaga tayo magkakapatid. At ito na rin ang dahilan ng hindi pagkakaisa-isa. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng away-away, racism, and cause of so many problems in the entire world. Tayo ay anak ng Diyos. Yan ang napaka-importanting maintindihan natin. Hindi tayo ang ating material na katawan. Sa New Testament, sinabi po ni Jesus Christ, kung ako ay nakita mo na rin ang aking Ama. If you see me, you have seen already my Father in heaven. So kung ang isang tao ay nag-identify sa kanyang material body, automatically iisipin din niya na si Jesus Christ ay ang kanyang physical na katawan. Hindi tayo ang ating material na katawan. Yan ang tinatawag na ignorance. Ang nakakalungkot po na katotohanan, bagamat marami ang nagsasabi sa Pilipinas na sila ay Kristiyano, ang malungkot na katotohanan ay hindi nila naiintindihan na hindi sila ang material na katawan. Ang ating katawan ay gawa sa chemicals, material elements, at ang material na bagay ay patay, walang buhay, walang consciousness. Ang ating katawan ay gawa sa minerals, calcium, magnesium, vitamins, vitamin A, vitamin B. Lahat yan ay material dahil ang ating katawan ay gawa ng ating pagkain na isinubo na galing sa lupa. Kapag ganyan ang ating pagtingin sa ating sarili, ganyan na rin ang mangyayari sa tingin mo sa ibang nabubuhay. Ang tinatawag na
ignorance ay magiging hadlang para maintindihan natin ng malinaw ang tunay na message ni Jesus Christ. Ang isang taong nasa ignorance ay inihalin tulad sa isang taong merong sunglass, dark sunglass. So ang kanyang sunglass, kung ito'y kulay greenish, saan man siya tumingin, ay green, merong halong green ang kanyang nakikita. At yung isang taong sub-sub ang kanyang desire na maghanap ng kaligayahan sa material world, sense enjoyment, the desire to be happy separately from serving God, makes a person very dull. Mas lalong materialistic yung tao, mas lalong lubog siya sa kamangmangan. Hindi niya nakikita ang katotohanan. Ang lahat ng kanyang nakikita ay merong bahid ng kulay green. O kung materialistic, ay para na siyang nakasuot ng yung mask na sinusuot ng mga nagwi-welding. yung mga nagwi-welding po, yung pinaka-welding mask, pag tumingin ka, yung liwanag na nakakasilaw, na sanhi ng welding, nakakasilaw, hindi mo matignang mabuti. Pero pag suot mo yung mask, welding mask, ang nakikita po niya parang upos na lang halos na sigarilyo. Maliwanag lang ng konti doon. So habang ang isang tao ay lulong sa, let's say, droga, o kaya sugal, o sa anumang uri ng materialistic activity, ito ang nagiging sanhi na hindi niya makikita ang katotohanan. Kung kaya't, ang isang taong iniisip niya na siya ang kanyang material na katawan, iisipin niya rin na si Jesus Christ, siya yung kanyang physical na katawan. Kung totoo sa atin na hindi tayo ang material body, ganyan din po kay Jesus Christ, hindi siya ang kanyang physical body. Kung sasabihin natin na ang katawan ni Jesus Christ ay espiritual, pwede bang ipako, pwede bang butasan ng pako ang spirit? Sa spiritual point of view po, naintindihan natin na as good as spiritual yung katawan ni Jesus Christ kasi church ito ng pure devotional service. Ginamit yan 100% sa pagsisilbi sa Diyos. So this is as good as spiritual. Pero hindi rin natin kinakaligtaan ang katotohanan na ang kanyang katawan ay nasusugatan. No? At ito'y umiinom ng tubig, kumakain. No? So, gumamit siya ng physical body. Ngayon, sinabi po ni Jesus Christ, kapag nakita mo ako, ay nakita mo na rin ang aking Ama. Diyan nagkakaroon ng problema kapag nag-attempt tayo na maintindihan yan, yung sinasabi ni Jesus Christ, nang walang malinaw na pag-unawa sa pinagkaiba ng living entity na tayo na nabubuhay ay walang pinagkaiba sa ating material na katawan. Tayo ay anak ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay buhay. Tayo rin na kanyang mga anak ay buhay din po. At tayo ay magkakapatid. Dahil ang Panginoong Diyos ang Ama ng lahat ng nabubuhay. So sinabi po ni Jesus Christ, kapag nakita mo ako, ay nakita mo na ang aking Ama. Kapag ang isang tao ay nababalot ng kamangmangan na ang nabubuhay ay siya rin ang kanyang physical body,
dito nagkakaroon ng misunderstanding na ang anyo ng Panginoon Diyos ay katulad ng anyo ng physical body ni Jesus Christ. At ito ay malayo sa katotohanan. Ito po ay isang misunderstanding. At dahil yung iba naman, iniisip nila, kapag nakita mo na ako, kapag nakita mo ako, nakita mo na ang aking Ama. Ang isa pang uri ng misunderstanding ay iniisip nila, kung ganoon, si Jesus Christ, siya na rin ang kanyang Ama. Mali po yung ganyang turo dahil sinabi ni Jesus Christ, ang ipinadala o ang sugo ay hindi nahihigit doon sa nagpadala. So, ang Panginoong Diyos, siya ang nagsugo, siya ang nagpadala dito sa sanlibutan dahil sa pagmamahal niya sa atin para maalis tayo dito sa kamangmangan. Di po ba mayroong verse sa New Testament, for God so loved the world, loved the citizen of the world, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, so that whoever accepts Him will no longer perish, but will have eternal life. So, ang ating material na katawan ay temporary, ito ay mamamatay, lilisanin natin. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kung tayo ang ating material na katawan, at ito'y gawa sa dugo at laman, ibig sabihin, hindi makakapasok itong katawan na ito sa kaharian ng Diyos. Paano kung tinatanggap ko ang sinasabi, tinuturo, ang commandment ni Jesus Christ? Ang sino man daw tumanggap sa instruction ni Jesus Christ shall no longer perish but inherit eternal life, achieve the eternal kingdom of God. So makakapasok po tayo kung sino man ang susunod sa instruction ni Jesus Christ. Pero itong ating material na katawan ay maiiwan dito. Ibig sabihin, kung tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, pero ang katawan ay hindi, hindi tayo ang ating material na katawan. So, yung mga nakakakita kay Jesus Christ, sabi niya, kung nakita mo na ako, ay nakita mo na rin ang aking Ama. At that time, nakatingin sila sa physical body ni Jesus Christ. Kaya nga yung iba, dahil sa ignorance, iniisip nila, the form of the Father, God the Father, is the same form as Jesus Christ was using. Ito'y tinatawag na misunderstanding. So ano ang ibig sabihin nito na pag nakita mo na si Jesus Christ, ay nakita mo na rin ang kanyang Ama? Ang ibig pong sabihin ay ang makita siya by using spiritual vision. Hindi natin makikilala ang perfect messenger of God. Jesus Christ is the perfect medium of God the Father. Pag nakarinig tayo sa Kanya, yun eksakto. Walang pinagkaiba sa mensahe sa atin ng God the Father. Dahil sabi ni Jesus Christ, hindi ako pumunta rito para magturo ng aking pansariling opinyon, kung hindi para ituro kung ano ang inuutos sa akin ng aking Ama. Ang ibig pong sabihin na kung talagang nakikita si Jesus Christ ay yung spiritual vision, ibig sabihin, we will also recognize Jesus Christ's love for His Father. We will also recognize the love of the Father to Jesus Christ. In other words, Jesus Christ is a perfect medium
of God the Father. He is like a window. Malinaw na bintana, salamin na walang tint. Mas maganda siguro gamitin natin yung bahay kubo, yung bintana ng bahay kubo. Di po ba, bubuksan mo yon, merong tungkod, no? Tapos, pag nabuksan yung bintana ng bahay kubo, hindi mo lang makikita ang bintana, makikita mo what is on the other side. So kung talagang nakikita natin si Jesus Christ, if we actually see His purpose, His mission, we will also appreciate His perfect love for the God the Father. Na ang kanyang buong existence, ang kanyang buong pag-iiral, His entire being, His mind, His heart, His very purpose is all for the pleasure of the Supreme Being, God the Father. So then, we will maintindihan din po natin the beauty of this perfect loving relationship. Ito ang tinatawag ng ibang tao, ito yung tinatawag nilang yoga. A perfect loving relationship ng individual spirit soul and the supreme soul. Kung susundin po natin itong tinuturo ni Jesus Christ based on this perspective na hindi tayo ang ating material na katawan at ganon din si Jesus Christ, ang kanyang buong buhay ay para pagsilbihan ng buong pagmamahal ang Panginoong Diyos. Kapag sinunod po natin ito, our life will be perfect. Perfect means hindi ibig sabihin na hindi ka natitisod, hindi magkakaroon ng sakit ng tiyan, hindi. But a perfect loving relationship with God the Father and with Lord Jesus Christ. Complete surrender. Kapag ganyan ang mga tao dito sa Pilipinas, they become a true Christian, then makikita po natin pinakaresulta ay mababawasan ang away, mababawasan ang anger, ang frustration, ang depression, ang kamangmangan. But everybody will experience happiness by following the teachings of Jesus Christ, engage in the loving service of God. At ang paraan para masunod po natin yan ay sa pamamagitan ng regularly hearing and chanting of God's names. Jaya, Jaya, Jesus Christo. 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 Jaya, Jaya, Jesus Christo.
Christo. Jaya Jaya Jesus 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 Christo.